Yun, at welcome na naman sa isang episode. Sa episode natin ngayon, ensayo lang. At andito na naman tayo sa may The Junction Place. Pero muni-muni sessions tayo. At pag-usapan natin yung ride natin last time sa may Pampanga. At kung bakit tayo nagbonk. Yung mga naisip natin dahilan. Yung last 15 kilometers talaga wala na maisipa. Kaya let's go! Ayun na nga, so nasabi natin na nagbonk tayo. So yung mga last 15 kilometers, as in sobrang wala na talaga maisipa. Ayun yung nangyari sa atin. Pahinto-hinto talaga. At kailangan mag-minom ng soft drinks para may power or energy. Tapos yung pinakahuling last kilometer, 1 kilometer na lang yun hanggang bahay. Wala na talaga. Nagpahinga pa ako ng mga isang oras. Tapos uminom ako ng iced coffee. Wala na tayong video nun dahil sobrang laspag talaga. Wala na ako sa ulirat nun. Kaya pag-usapan natin at baka makatulong sa inyo yung video na to para maiwasan o kaya hindi na kayo magbonk. Sa una kong nakikita ang dahilan, nasabi ko nga na mid-shift tayo, tapos ang tulog natin mga ano na, alas 3, alas 4. So yung unang dahilan na yun, wala talaga tayong tulog. Ang meet up kasi namin ni Kuya nun, alas 4. Di pa ako natutulog, diretso padjak na agad. Ang nakapansin ko sa katawan ko, pag pumapadjak, okay naman, adrenaline. Pag pinagpapawisan tuloy-tuloy, okay lang, hindi ramdam yung antok. Pero habang nagbi-build up yung pagod, lumalabas na yung utang ng tulog mo. Isa yun sa factor na nakikita ko, bakit ako nagbonk. So nung patapos na mga 150 kilometers, ayun na, lumalabas na talaga yung pagod at naniningil na yung katawan ko. Kaya matulog kayo. Kung kaya nyo matulog na 8 hours bago pumadyak, okay. Pero may mga iba sa atin, hindi naman maiwasan na walang tulog talaga galing sa trabaho. O kaya yung body clock, ayun yung isang problema natin. Ayun, isang next na nakita kong dahilan. Ayun po, tayo dahilan dito. Pero ang ano lang talaga nyan, conclusion yan, mahina lang talaga tayo, hindi tayo prepared. Ang next natin na dahilan na nakikita ko, mabigat tayo ngayon 2024. Ang timbang ko lang talaga, yung normal weight ko 75 to 78. Ayun, sobrang okay yung bigat ng katawan ko nyan. Sa bike nakakasipa tayo ng matino. Kaya natin nasabi yung bigat dahil syempre kahit batag yan, tas mabigat ka, mas malaki o mas madami ini-exert mong effort. Meaning, mas madaming lumalabas na energy sa'yo. So mas nakakailangan din ng konsumo yung katawan mo ng energy. So kahit ang takbuhan namin nun, mas maganda. Ito yung pinaka best performance ko ata ng takbuhan sa pagbabike ko. Hindi ko siya napapansin na ang laki pala ng toll nun sa katawan. Mga first 100 kilometers okay pa, hindi mo pa mararamdaman yung pagod. Pero pag naningil na yung katawan mo na kailangan niya ng energy, ayun na, pagkapatong-patong na yan, wala kang tulog. Tapos ang lakas mo mag-spend ng energy. Plus 7 to 8 kilos ka nagko-consume ng energy yun para itulak yung sarili mo. Yung plus 7 to 8 kilos na yan. Ayan, sunod na nakikita kong dahilan, mali yung nutrition natin. So yung ginawa namin sa ride, halos puro sugars, puro soft drinks, tsaka mga tsokolate. Hindi din okay yun. Tsaka may nabasa tayo na dapat for every hour may ini-intake ka, lalo na sa mga longer rides. Tsaka kumain din ng tama sa oras. Yun din yung isa. Ayun, nasi-squeeze out talaga ng tawan ko yung energy. Yan nangyayari kasi nun, para mga 2 hours, 3 hours, tubig lang ang intake sa katawan o kaya kape. Walang tamang pagkain. Tapos pagka papahinga, for example 3 hours pahinga, 2 hours, 3 hours pahinga, soft drinks, which is mali din pala. Kailangan proper yung fuel. Ito, ang gagawin natin, mag-research tayo ng tamang nutrition para hindi lang puro asukal lang pinagkakain natin. Ayan, isa sa mga tingin kong nakapagpabong sa atin. Yun, sunod na kadahilanan, kulang ang ating ensayo. Nasabi ko yun kahit nag-jogging ako, jogging bike. Pero wala naman talaga tayong preparation para sa long distance ride. Ang pinakamahaba ko ng mga ride, mga 50 kilometers. Siyempre, ilan lang yun, mga 3 to 4 hours lang yun, kasama na traffic. Pero iba pa din, pag nagpe-prepare ka para sa long distance, ibig sabihin nun mag-ensayo ka, mga 100 kilometers ng ilang weekends o kaya kung may panahon ka sa weekdays. So syempre, hindi din sana yung katawan mo na mag-bike ng long distance at may toll din yun sa katawan. Dapat pagka mag-long distance, huwag nyong biglain. Ano lang, gradual na ensayo lang. Tapos, tamang preparation talaga sa long ride. Isa pa sa kulang sa ensayo, kulang tayo sa heat training. Halos hindi tayo nakakapag heat training masyado. Mga 1 hour lang. So, ayun, nung tanghali na, mga alas 10 na tayo. Sobrang init na talaga sa may Pampanga. Tapos ano pa, open yung lugar, wala talagang puno-puno. Ang haba na yung pumapadyak, so sinalo lang namin yung init. So malaking toll din yun. Kaya sobrang init pa naman ng panahon ngayon. Kahit malamig yung hangin, grabe init. Kaya masasuggest ko na pag may longer rides tapos magta-traverse sa tanghali,
mag-heat training talaga. Malaking tulong yun para masana yung katawan sa init. Tsaka ayun talaga, nakakatamad, tsaka masakit mag-heat training kasi tanghaling tapat talaga, sasali mo yung init pero magbe-benefit ka dun. Kaya ayun, tamang preparation sa ensayo. Hindi lang, kung dati ang iniisip natin mga 20 kilometers per day, okay na. Ang masasabi ko, kailangan din pagandaan sa mga longer rides. Kaya yun. At panghuli na nakikita akong dahilan ay bike fitting. Ito talaga ang pinaka major factor siguro. Pero syempre pag pinagsama-sama, yun na yun. So yung bike fitting natin, yung isang video natin, yung kinamusta natin yung bike natin. So may issue pa din tayong isa, yung sumasakit yung palad natin. Nung nagbike kami, mga 50 kilometers, nararamdaman ko na. Medyo kulay pula na nga yung palad ko nun. Nararamdaman ko na sumasakit yung palad ko. Mga 70 pala, 70 kilometers. Habang tumatagal, habang mga 70, 90, 110, imbis na ang focus ko dun sa kalsada na, nag-iiba na yung focus ko. Nakafocus na ako dun sa masakit kong palad. Kasi syempre sasabihin ng katawan mo masakit eh. Ayun, feeling ko nakaubos din sa akin yun kasi sobrang uncomfortable eh. I mean, may kumikirot sa'yo sa palad mo habang napadya ka pa. So ayun, tapos pag pinagsama-sama mo yung 5 dahilan na yun, tapos habang tumatagal, syempre naubos din yung lakas mo. Ayun, hindi talaga. Tapos kung ano-anong hand positions na yung ginagawa ko nun para lang mamitigit yung pain. So sabi nga natin kung ano-anong hand position, hindi tayo humahawak sa hood. So kaya sa STI nung masakit na dito, ang problema naman nun, hindi natin hawak yung preno. So pag hindi tayo nakahawak sa STI o kaya sa hood, hindi natin hawak yung brake, syempre binabagalan kasi safety pa din ang number 1 natin. So kung ano-anong pinagagawa natin, iba-ibang position sa bike para lang mamitigate yung pain. Tapos yun na, no, mga bandang 130, 150, mga 170, yun, wala na, paramdam mo na yung bonk. Parang wala ka talaga sa ulit at di ka makausap ng matino. Kaya yun, after nung bonk incident natin, sobrang kino-consider ko na magpa-bike fit at naghahanap tayo ng tamang bike fitter sa atin kasi hindi naman tayo nagsasapatos din at sandals tayo pag mobiyahe. So personal preference naman yon. Yung iba kasi nagsasapatos talaga. Kaya kung may kilala kayong bike fitter, okay, comment nyo naman sa baba. Kaya mag-ensayo muna ako. 10 kilometers pa, naka 10 kilometers pa lang ako eh. Yun, at dito na natin tatapusin ang episode na to. Nakaka 14 pa lang ako pero mukha kasing ulan ang episode na nagmuni-muni sessions tayo kung bakit ako nagbong. Hanggang sa muli, salamat!